Ito po ang mensahe na itong si Digong sa pinakahuling inilunsad na Maisog Rally. Itong mga to, no, mga uto-uto, yung mga nasa paligid ni Digong, totoo, meron kayong ipinaglalaban, talaga lang, para sa bansa natin yung ipinaglalaban nyo. Mga ungas kayo, pansariling interest nyo yan. Ah, maniwala ka naman na etong mga to talagang may layunin na maganda para sa ating bansa at para sa ikaaayos ng ating sitwasyon dito sa Pinas. Di ba wala? Diyos ko po, maniwala naman sa inyo. Ang pinagkakaabalahan nyo ngayon ay kung paano kayo um, makabuo ng issue laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para kuno matrigger ang mga kababayan natin. Diyos ko po, ano ba yan? O eto po ang pahayag na itong si Digong. Kailan kaya to maaaresto? Malapit na ba? Ito po ang kanyang pahayag. Ito ay isang maisog rally. Saan ba to ginanap? Anyway, kung saan man yan. Pero sabi niya, hindi daw siya galit. Hindi daw sila galit. Ang grupo nila kay Marcos. Hindi tayo galit sa gobyerno. Wow, okay, saan kayo galit? Sa mga sarili nyo. Yan ang pinakamalaking problema talaga. Yan ang pinakamasaklap na katotohanan. Ang karamihan sa inyo ay galit sa mga sarili nyo. Dahil hindi nyo kaya, hindi nyo maarok, hindi nyo maabot yung mga gusto nyo. Yung gusto nyo maghari-harian habang buhay. Yung gusto nyo kayo ang laging masusunod. Yan ang kaugalian ng mga Duterte. Nakakadiri, no? Hindi kami yung, sabi dito, hindi daw sila galit sa gobyerno. Hindi kami yung subversive na gusto naming patumbahin ang gobyerno. Paalisin si Marcos. Hindi daw nila gusto yan. Patawa naman to si Digo. Talaga? Hindi mo gusto na patumbahin ang gobyerno ng isang Marcos Jr.? Yan at yan po ang intensyon nyo. Hindi nyo gustong paalisin si Marcos? Ano ba yung panawagan na itong mga tauhan mo dyan? Di ba BBM resign? Ay, antindi naman. Ano kasi sinungalingan to? Ano ba? Buwesit, ano? Pwede bang umalis na kayo dito sa bansa natin? Pwede bang umalis na kayo dito sa Pilipinas para naman na maging matiwasay na ang bansa natin? Hindi kasi kayo kailangan ng ating bansa. Yung mga katulad na ito. Okay, we just want reforms. Sana. Di ba nakakagigit? Sana, noong presidente ka, ay ginawa mo na yung mga gusto mong reforms. Ano nangyari? Pinalala mo ang sitwasyon ng ating bansa. Tapos ngayon magngangangal ka sa gusto mong reforms. 6 years kang nasa pwesto. May reforma ba na nagawa para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa? Parang wala. Puro pangako. Puro propaganda. At niloko niyo po ang taong bayan sa napakarami niyong propaganda na tipong kayo ko na ang best president. Kaya kayo, kung ikaw ay diehard, magising ka para maging maayos din ang buhay mo. We will ask, sabi dito, that we will be heard from time to time so that the government would know what the sentiments of the people are. Hindi po ito sentiment ng taong bayan. Yung pinaglalaban ng kakapiranggut niyong grupo na kalimitan naman ay mga bayaran. Nakadalasan naman ay mga hakot ang umaattend sa ganitong pagtitipon nyo. This is not representing the whole of our nation. The whole of Filipino people. Ang kakapal din ng mukha, ano? Tapos sasabihin sentiment. You are working hard para manatili kayo sa pwesto, para kayo ang patuloy na maghari-harian. Yan po ang bottom line ng mga ito. At kabadong-kabado na kayo dahil halatang halata, siguro ramdam nyo rin na depleting na yung mga supporters na itong si Digong at ng mga Duterte. Ibig sabihin, pawala na lahat yan. Marami na pong nagigising sa katotohanan. Anong sabi ni Roque madalas? Na kuno ay namumuhay tayo sa kadiliman. Bungak! Kayo lang ang namumuhay sa kadiliman at kasinungalingan. Yung grupo niyo. Huwag niyo kaming idamay. Ang mga Filipinos ay hindi namumuhay sa kadiliman. Pero siyempre kayo na mga diehard. Good luck!